Magandang araw po muli mga kaibigan. Welcome po muli dito sa Untahan ng Bayan TV. At panoorin po natin itong laging pahayag ni Atty. Trixie Cruz Angeles tungkol doon sa pagkakakansila ng supposed to be Maisog peace rally sa Bustos, Bulacan. At tingnan po natin ang mga naging dahilan at pagkatapos saka na lang po tayo magbigay ng komento. So, the way I understand it is the organizers are having some problems with the local police in Bustos, Bulacan, just the same way that they had problems with the police with the mayor and the governor in in Malolos, and of course Malolos, Bulacan. So, ano yung constitutional rules or constitutional guarantees na ginagarantiyan ng salig ng batas na may karapatan ang bawat tao mag-assemble at mag-petition for redress of grievances. So, basically, this means na pwede, karapatan ang mag-rally. Thank you kay Arnel Rosales. Karapatan mag-rally, that's to assemble, and petition for redress of grievances. So, kunwari, presyo ng bigas, ibagsak. Redress of grievances, masyadong mahal po ang presyo ng bigas. Even pag sumisigaw ang mga rallyista na, let's say, rehimen so and so, ibagsak. Pero problema dyan is that medyo nandun siya, nagsistray na siya into inciting to sedition. Now, the Supreme Court is very liberal pagdating din sa inciting kasi kung ito ay, bugso ng hinanakit, maiintindihan natin. Pero we must still be careful. Gayunpaman, ito ang garantiya ng saligang batas. Pwedeng mag-rally. Pwedeng mag-rally at petition to redress of grievances. Yung may hinanaing, yun yung sinisigaw sa kalye. Thank you, Kim Ako. Ano lang ang pwedeng gawin ng mga local governments? Number one, kailangan merong guaranteed na mga freedom parks dun sa mga lugar nila. Ngayon, kung hindi practical yung mga freedom parks na yun, maaaring humingi ng permit ang mga mag-rally. Ngayon, pwede bang i-deny? Actually, hindi. Sabi ng saligang batas, dahil karapatan, sabi ng Korte Suprema, in-interpret yung ating karapatan sa saligang batas, thank you kay Mark, you can only restrict as to date and time. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng mag-rally. Bawal magsabi ng gano'n. Pwede nilang sabihin, sige, pwede kayo at this date, let's say, pwede kayo on Sunday, at dito lang kayo. Okay. So, kunwari, pero pag freedom park yan, hindi kailangan ng permit. Anytime yan, any day. At dapat, ang bawat mga jurisdictions, ang mga cities, probinsya, kailangan meron silang mga freedom park. Thank you, Kim Sheila. So, ano nangyayari dito? This isn't the first time, pero kukuha sila ng permit, ang gagawin, imbis na i-deny, kasi bawal yun, sasabihin, ay balik na lang kayo, ay balik na lang kayo, ay balik na lang kayo. Unfortunately for the people who are doing this, itong mga government officials, pag sinabing gano'n, balik na lang, it amounts to a denial. So kapag nag-deny sila ng permit, labag sa saligang batas, at maaaring mayroong grave abuse of discretion yan. Anong gagawin ng Korte Suprema? Of course, i-reverse yung decision. Diba? Or, in certain cases, kung may damage yung decision na yan, then, kailangan magbayad sila ng danyos. So, ano ang ginagawa dito? Yun, either dinideny or in some cases, dinideny, thank you. So, anong ginagawa nila? Yan na nga, it amounts to a denial or imbis na sabihin nila under the law na, sige, pwede on this date, pero on this time, at saka dito lang kayo sa lugar ngayon. Okay. So, ang ginagawa nila, hinihiram sila ng mga public places, dinideny or I don't know what they're doing. Basta umaabot sa punto na hindi umaayaw somehow or some way yung mga public officials. So, ang organizers, humiram ng private na lugar. Ngayon, anong ginagawa? Tinatakot nila yung mga may-ari.
So, itong sa Malolos, ginawa nila, at apparently sa Bustos, ginawa din nila. So, mayroong mga tayo naririnig, hindi natin ma-verify pa kung totoo ito, na di umano'y tumawag ang unang ginang sa isang kongresista at yung kongresista ay tumawag naman sa mayor ng Bustos at pinagalitan na bakit daw binigyan ng permit itong rally nito. Ayan. So, bukod pa dyan, mayroon pang pumupunta ng mga tao doon sa private owner at sinasabi, tinatakot na may mga consequences daw kung pahihiram yung lupa o ipaulupa natin dito. Na kung totoo yun, na tumawag ang unang ginang at sa kongresista, yung kongresista tumawag sa mayor and so on. Kung ito ay tunay, then nakikita natin, oppression ang tawag doon dahil guaranteed right nga ang pag-assemble. Guaranteed right ang pag-rally. Oo, marami sa atin dito. Dati, galit na galit kayo sa mga rallyista, yung mga bata na kami sa Luminous never. Bakit? Minsan nakakaasar kasi inconvenient pag nasa kalye yung rally, of course. Gayun pa man, kailangan intindihin natin dahil karapatan yan sa ating saligang batas. Learning moment. So ngayon, tayo na yung gusto mag-rally, dapat rin kung tayo binibigyan ng pagkakataon o dinideny, nakikita natin kung anong nararamdaman ng mga taong nagrarally kahit di tayo sang-ayon sa kanilang panig. So yan po ang naging pahayag ni Attorney Trixie Angeles. Hindi na po natin masyadong pahabain. So ang suma total po, dininay yung rally. Ang isang rason na sinasabi is tumawag daw yung unang ginang doon sa congressman sa Bulacan para tawagan yung mayor at ipahinto yung rally. At makikita naman po natin dito sa larawan, may isang malaking truck na nakaparada doon sa kalsada. Actually, naka-eskwala yung truck Makikita natin yung ulo ng truck along the road, samantalang yung katawan niya talagang nakabalagbag. So yan po ay isang pangitain at isang pagpapakita na talagang ayaw nilang matuloy yung rally. At bakit po kaya? Isa lang po siguro ang kinatatakot nila. Baka may mga magsalita sa rally at may maraming lumabas na alingas-ngas at mapag-usapan na naman yung mga problema ng gobyerno, yung mga corruption, yung pagiging involved ni Marcos sa droga, yung pagiging involved daw di umano ni Lisa Marcos sa kidnapping at kung ano-ano pa. So, yan po ang mga nakikita nating dahilan kaya hindi nila mapayagan yung rally. At sa tingin ko, lumalaki kasi talaga yung nagkakaroon ng disgusto sa pamahalaan at mapupuna po natin yan sa mga rally. Kung dati sa Mindanao lang yung ginagawa, ngayon dumadayo na dito sa Luzon. At kahit po dito sa Luzon, dinadayo, dinudumog yung mga rally. So yan po ay pagpapakita ng malaking disgusto sa pamamahala ng ating mga tao sa gobyerno. At hanggat hindi po gumagalaw yung gobyerno natin, yung pamahalaan natin, yung namumuno, yung mga nasa posisyon na patunayang hindi tama yung mga ibinibintang sa kanila sa legal na paraan, hindi po ito mababago. At ito po ay isang pangitain na sa susunod baka mas malala pa rito ang mangyari. So kayo po mga kaibigan, ano po ang inyong masasabi? Hanggang dito na lang po muna tayo. Paki-like and subscribe na lamang po.